Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na ang hangarin niya ay walang makasasama sa bawat anak niya. Pawang makabubutit, ikabubuti ng lahat, naway matuntun, pasumpungan ng mga anak niya, ang lahat ng dulot niya, liwanag kanino man. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Sinong magsasabi sa isang cups na kung nakita na nasilayan ng mga anak ng Ama nung panahon na siya ay naka-NGT, sulimpat duling baga, duling ang mata, hindi nakakapagsalitang maigi, sino magsasabing makatitindig pa siya sa harapan? Ibig sabihin, kahit ano pa ang malalim mong nilakbay, kung bubuhayin ka ng Ama, makasasadyad ka pa rin. Inyong pagnilaya ng isang dambuhalang isda na pinasok at nilulon si Jonas. 3 araw, hindi nginata, hindi nginuya, hindi nadurog, hindi kinain. Sapagkat may misyon pa siya. Iniluwal sa karagatan, napadpad sa dalampasigan. Sapagkat may misyon pang gagampanan. Na walang pinagkaiba ang inyong kapatid na tumindig sa harapan. Sapagkat mayroon pa siyang misyon, hindi pa oras at takdang siya'y mamatay. Sapagkat may misyon pang gagampanan. Kaya, dapat ba kayong mabahala, matakot sa inyong taglay na karamdaman? Kung bukal sa puso nyo, tapat na tumango kayo at nilalagak nyo sa amang buhay nyo. Kung di pa tapos ang misyon nyo sa babaw ng lupa, may paraan pa siyang magagawa. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung minsan mayroong maririnig sa mga nilalang, sinasabi dun sa namatay, tapos na eka ang misyon niya. Kaya eka namatay na. Paano naman yung namatay na pusakal? May misyon ba iyon? Mga mahal, hindi nga batid ng tao kung ano ang kahihinatnan niya. Hindi nga batid ng tao kung ano susuungin niyang buhay. Kaya pinaghahanda ng Ama ang lahat ng anak niya. Kaya binibigyan niya ng liwanag, tinatanglawan niya, tinuturuan niya sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Kaya't ang lahat ay hindi maaring magsabi na walang pagbabago't hindi na magbabago. Sapagkat ang lahat ay maaring pagbaguhin at magbago ng Ama. Maaring baguhin niya, maari kang magbago kapag ginusto mo lamang. Kaya hindi nakapagbabago ang marami, ayaw pa. Ayaw pang isuko, ayaw pang ibigay ang sarili. Kanino binibigay? Sa Kanya lang. Sa Kanyang kagustuhan, sa Kanyang kalooban, hindi sa Ama niya pinagkakatiwalang lubusan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, lahat ng naglilingkod ay may isinuko, sumuko,
at may iniwanan, tinalikdan. Sapagkat kung wala, walang maibibigay sa Ama. Kaya ibig sabihin, yamang siya ang may-ari ng buhay at siya ang sinukuan, siyang mangangalagang tuwiran. Kaya kapag tapat kang naglingkod sa Kanya at binigyan ka ng sakit, niloob niyang ikay magkasakit, mahahambing ka naman kay Ezekias na kapag naging tapat ka totoo at di ka nagtalusira sa Ama, maari mong sabihin sa Kanya, Panginoon, ginawa ko ang para sa iyo. Kaya tulad ni Ezekias, nang dahil totoo, pinagbigyan pa, pinahaba buhay niyang, dapat ay mamamatay na. Mga mahal, lahat ng ginagawa ng Ama'y may kahulugan, may kaparaanan, at may daan. Lamang hindi kayang tarukin, liripin ng sinuman. Kaya't ibinigay ang Espiritong magpapaunawa upang ang lahat ng kanyang nasa't layunin sa lupa mawawaan ng mga tatanggap at sa kanya'y makikipag totoo. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, sa panahon naman ni Tobit, nabulag ni loob na mabulag. Subalit, upang magkaroong pangitain at maganap ang tinuturan ng Ama, ang taong tapat sa Kanya'y di pababayaan niya. Ang nakipagtipan at nakipagtotoo ay Diyos na totoo, kaya ang pinagtitipanan niya ay tao. Upang mahayag ang kadakilaan at kapangyarihan niya, upang mapakita ang hiwalay, ay mailapit niya. Upang mapatutuhanan ang malayo, ay mapapalapit, at ang nawawala ay maibabalik. Mga minamahal, katotohanan ng aking tinuran, upang mapatutuhan ang lahat yaon, isinugo si Rafael Arcangel. Alalaong baga, kung papaano'y sinusugo ng Ama ang mabubuting anghel niya, ang mga tinutunguhan ay ang nagpakabuting anak niya, at ang dinadaluyan ay ang mga mabubuting napili ng Ama, sapagkat hindi maaring magtugma ang masama at mabuting mga tao't anak niya na tinatawag. Kaya't kung papaano nagsusugo ng mga anghel sa kapwa nila bilang mga tao, iyaon ay ang kaparaanan at kalooban ng Ama, sapagkat pinagtutugma't pinagdadaop niya ang mabubuting anghel at mga anak niya. O tao, katotohanan ng aking tinuturan, kaya't kapag may anghel kayong mabuti, kaloob ng Ama, kaya kayo'y nagpapakabuti para sa Ama, hindi kayo nagpapakabuti ng ganang sarili lamang nyo. Kaya kapag nagpakabuti kayo nang dahil sa Kanya at di ganang inyo, mapapatotohanan ng Ama, mabuti siyang Ama nyo. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, paanong gagawin sa iyo ng kapwa mo tao ang mabuti kung masama siya? Paano kanyang gagawaran ng kabutihan kung masama siyang hindi tulad ng kabutihan mo? Sa makatwid, kung paano ka nagpapakabuti, aangkupan ka ng mabuti ng Ama, at kung paano ka nagbabago, pakikita niya ang ganap na maghihiwaga ay walang dilit iba kundi siya. Siya sa buhay mo itutupad at gaganap, sapagkat siyang tunay na mapagpala, mahiwaga sa lahat. O mga mahal ko, pag nilayan ang tinuturan ko, kung may katotohanan ng bawat isa, matatarok, malilirit ninyo. Sapagkat hindi kayo ang magtatarok at maglilirit, kundi ang mabuting anghel, mabuting espiritu ang sumainyo. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Mahirap makaunawa ang isang bulag, bingi, pipi, patay sa katotohanan. Subalit, ang buhay, ang maliwanag ang pandinig, ang maliwanag ang mata, malakas na pandinig, mabubuting nilalang, bumuting mga nilalang na may pangunawat na buksan, ganap mawawawaan ang sa aking tinuturan.
Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Kailan ba nagkasundo ang pusa at daga? Kailan ba nagkaunawaan ang aso at pusa? Sa makatwid, ang masama at mabuti, hindi magkakaintindihan. Subalit ang kapwa kabutihan, ang ninanasa at nilalayon, magkakaisa, magkakatono, mag-iisang gawa sila. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tuwirang sinasambit sa tuwina. Ang mabuti ay siya, ang mapagpalay siya. Kaya't kung anak ka niya, hahanapin mong kabutihan niya at mananalig ka na ang pagpapala niya ay kakamtin mong anak niya. Buhay ba ang Ama? Kaya't sinong anak niya ang gugutumin? Gugutumin at magugutom. Sinong anak niya ang kumilala sa kanya na pahihirapan, malilito't magugulo ang isip at damdamin niya? Sino ang nananahan sa liwanag na hindi niya nakita ang dinaraanan niya? Sino ang tumanggap sa mabuti at nagpakabuti na di ang Ama ang sumakanya? Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahana. 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 Paano sasabihin ng tao na wala ang Diyos at walang Diyos kung mayroong taong hindi naniniwala sa mga taong hindi naniwala sa Creator? Paano nagaganap ang lindol? Paano naisasabog? Nailalaganap ang ulan? Paano napatutugot kung walang Creator? Kung wala ang Ama na lumikha sa lahat? Kaya kung ang tao ay totoo, maniniwala siyang may Diyos, may Ama siya, may tapat siya na bumuhay sa Kanya. Kaya't kung magiging tapat siya, makikita ang katapatan ng lumikha ng buhay niya, nagpahiram ng buhay niya, at may-ari ng buhay niya. Kaya't hindi niya ipamimigay sa hindi nagmamay-ari. Kaya kayamang hindi niya pinamimigay ang buhay niya, kung sino pinagmulan niya, doon nakukunin at makukuha kung ano ang ugali niya. Kaya't ang mga nakikipagtotoo sa Kanya, totoong anak niya, nahahawig ang damdamin sa Kanya. Kaya't kapag nahahawig ang damdamin sa Kanya, natututunang mahalin ang kapwa niya. Sapagkat maliwanag ang katotohanan, kapag umibig ka sa kapwa mo tao, ang inibig mo'y ang iyong Ama. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? O sulong, kapag ikaw ay nasa kabataan, kasariwaan, kagandahan, nagpaganda ka ng nagpaganda, ginawa mo lahat ang gusto mo, hindi mo naman alam kung kailan ka magkakasakit at mamamatay. Yung kagandahan mo bang pinaganda mo palalo, ay mapipigilan mo kung papangit ka at hindi ka na kumakain, nakakatulog at pumapayat? Hindi na, no? Kaya ano man ang ginawa mo, higit pang pagandahin ang itsura mo, kapag ginusto ng Ama, binawi lahat ito. Subalit ang mabuting ginawa mo, kailan may di niya babawiin.
hanggang kamatayan. Taglay mo pa yan bilang anak niya. Isang halimbawa lamang, inyong tantuin ang sakit tinuran. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Hindi masamang magpakaganda at pagandahin mo pa itsura. Subalit sa iyong pagpapakaganda, isabay mo na kagandahang loob. Nang ika'y pati loob ay gumanda rin. Pananaw ng Ama, pananaw ng kapwa mo, tunay na maganda hanggang kaloob, looban mo. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ang saki tinuturan. Sumayin niyo ang kapayapaan. Ganang punching hindi may luluwal. Ganang katauhay di sasambitin. Ganang pagkatao hindi nyo narinig. Ganang di nyo nakita. Magnilay kayo, mga anak ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Mula kay Marcos. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuturuan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanyang mga alagad at ang sabi, ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatignayon at bayan upang makabili ng pagkain. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Bibili po ba kami ng halagang 200 dinaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad. Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo, wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulo-pulutong sa damuhan, kaya't naupo sila ng manda-mandaan at 50. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit, at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na pira-pirasong tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol sa mga nagsikain. 500 ang mga lalaki. Maraming haka-haka ang tao. Maraming iniisip paanong nangyari yaon. May mga nagsasabing, siguro may mga baon sila. At yun ekang mga baon nila ay tinipon, kaya nagkasya. Kaya may lumabis pa. Subalit kung babaybayin at tuwirang uunawain ang nakatala, ulitin sa inyo. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao, at pinaghati-hati niya ang 2 isda. Pinamigay sa mga tao. Pinagpira-piraso ang tinapay, pinaghati-hati ang isda. Paano mapaghahati-hati at sinabing ibigay sa mga tao? Sa makatwid, may kapangyarihang taglay na mapalabis ang kakaunti. May kapangyarihang taglay na ang kakarampot ay mapagkasya at palalabisin pa. Ganang tao hindi kaya ito. Ganang hindi tao ang nagsalita at gumanap
naganap ang hindi dapat na makita ng tao kung sila lamang ang gaganap at gagawa at hindi magagawa ng tao sa lupa, sa makatwid. Kaya nagawa ng isang Jesus ang gayon, ang pananalig at pagtitiwala niya sa kanyang Ama na pinagmulan ay di matingkala ng tao sa lupa. Sa makatwid, ang ginagawa ng isang tao ay di nagawa ng maraming tao. Subalit na nagkatawang tao na binahagi ang pagkatao para lamang ipasilay ang katotohanan at ipatupad ang katotohanan. Subalit lahat kaya ng nakakita ay nabuksan ng pangunawa at nagtiwala sa hindi nakita na ang tao ang gumawa. O mga mahal ko, katotohanan ang tinuturan ko. Subalit ilan ang makakaunawa, yaong mayroong pangunawa. Na ang may tunay na mahiwaga at dakila, na ang Ama, ang wala ay magkakaroon, kaya niyang gawin ito. Ang karampot ay mapaparami, kaya niyang gawin ito. At ang kulang, mapapalabis pa sa pananaw ng tao, subalit sa kanya ay walang imposibleng gawin niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't kung tuwirang tapat at totoo ang pananampalataya ng tao, magtitiwala sa hindi niya kaya, may Diyos siyang makakakaya, kaya't maniniwala siyang mayroong magagawang mabuti sa kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Mula sa Episya, mga Epeso, sa taga-Epeso. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng pagbuklod at ng kapayapaan. Sa makatwid, ang mula sa Espiritu ay mula sa Ama, ang taglay niya. At ang Ama at Espiritu ay iisa, kaya't ang bawat isang magkakaisang Espiritu nagkakaugnayan, nagmamahalan, nagkakaisa sila. Kaya't kung papaano ang pagtitiwala at pananalig nila, naroon ang hiwag at himala ng Ama. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Mahirap itong matanggap ng tao. Mahirap itong mawawa ang totoo. Subalit kung pagkatao yaon nataglay mo, ngunit at pasubali kung mayroon ang Espiritong magbibigay pangunawa sa iyo, mawawawaan mong lahat. Tinuran ko tao. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Kristo? Ang bawat buhay ang pananampalataya at pananalig sa Ama at Kristo, naniniwala bang ang imposible ay maging posible sa bawat isa? Kung magkagayon at gayon ang paniniwala at pananalig, di ang kayong mga may karamdaman ay nananalig kayong gagaling. Subalit hindi tao ang magpapagaling. Di kayong mga may problema sa buhay, nananalig na makakalaya sa problema nyo. Hindi rin tao magpapalaya, kundi ang sa inyo ay bumuhay at nagpahiram ng buhay. Di kayong mga tigib ng pait ang inyong mga puso, nananalig na tatamis na ito. Magpalaya kayo ng tinik sa dibdib nyo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal, mag-ibigan kayo
sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Ang hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, hindi niya kayang tanggapin na ibigin ang sinuman. Naiba yata ang binasa mo, Apo Conching. Mga mahal, katotohanan ng tinuran. Tingnan nyo nga ang katabi nyo. Sabihin mo nga, iniibig ka ng Diyos. Minamahal ka niyang totoo. Ano sagot sa'yo? Ayan, dahil sa pag-ibig. Ba, gusto niyang magpakita. Sabi mo, hi. Buhay po ba ang Diyos? Dahil sa pag-ibig, kaya may mga tao. Ano po? Kaya lang, lahat kaya ng isinilang sa mundo, lahat kaya ng isinilang sa mundo, ay dahil sa pag-ibig. Paano yung anak niya isinilang, tapos pinamigay, paano niyang iniibig yun? Kaya maling pag-ibig yun. Ano? Sapagkat kung totoong pag-ibig, sa hirap man at dusang kakamti niya, dahil naging anak niya sa pag-ibig, kukupkupin niya. Buhay bang Ama? Mamahalin niya, aarugain niya, at pahahalagahan niya. Sapagkat, anong silbi ng pag-ibig? Na sinabi niyang pag-ibig, kung wala naman siyang pagbabatahan, ang gusto niya ay puro sarap. Hindi pag-ibig yun. Ano yun? Panawagan ng laman. Buhay ba ang Ama? Nang isilang ka sa mundong ito, anong tuwa ng magulang mo? Pagkat ika'y anak niyang totoo. Subalit nang lumaki ka na, di maalalang ama mo siya, pagkat ikaw ay nawalay na sa kanya. Di mo naalalang mayroon palang tigib ng galak nang makita ka. Di mo naalalang ikaw pala'y mahal na mahal niya. Hanggang sa ginawa mo ang lahat ng nasa mo, ginawa mong lubos lahat ng kalooban mo. Subalit di mo tinupad ang nasa niya sa'yo, kaya't nang nawalay ka't nagdusay hinanap mo siya. Subalit nang dahil di tapat at totoo sa puso mo, di mo pa rin lubos na damang ganap ito sa iyo. Kaloobang taglay mo bilang taong anak niya, kaya't di mo pa nakita ang hiwaga niya. Halina kayo mga mahal ko, magnilay, magbulay kayo, magtanto sa tinuran ko sa inyo. Lahat kayo ay may buhay, subalit di batid ang hangganan, kaya't pagnilayan nyo ang kaloob sa inyo. Huwag lamang panandali ang galak ang hanapin nyo. Huwag lamang sa sanlibutan dapat maligaya kayo. Huwag lamang sa sanlibutan dapat maaliw kayo. Huwag lamang sa sanlibutan dapat makapanahan kayo.
Huwag lamang sa sanlibutan na nasa nyo, doon kayo sa tuwina ay magnasa tao, kundi sa kalooban ng Ama na magbibigay sigla, di lamang ng katawan na kinatatakutan mong magkasakit, kinatatakutan mong mamatay, kundi sa iyong kaluluwang uhaw na uhaw. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos sa inyo ang kagalakan, at siyamang kayo'y naririto, huwag lang nakatitig ang mata nyo, kundi damhin ng tinuturan ko bilang taong tulad ninyo ang nangungusap at nagluluwal. Subalit kung gayahin nyo ay di magagawa nyo, hinahamon ko kayo. Kung tutularan nyo ay di matutularan nito, maliban loobing ikaw ay makatulad, loobing ikaw ay gumaya, o di kaya'y magagawa mo ito tao, alang-alang sa kaloob sa'yo. Ano ngayon ang nasa kong ipahiwatig sa inyo? Ano ngayon ang layon kong iparinig na totoo? O taong aking mga minamahal na tuwiran, magnilay, magbulan, magtanto na tuwiran, saan ninyo huhugutin ang mabuting kaparaanan at anyong magagawa sa inyong buhay? Paano nyo masisidlan ng tuwirang kagalakan? Ang Ama na sa inyo'y umaasam-asam, na sa tuwina'y kayo'y masilayan, tapat na nilalang, tuwirang sumasamba na may katotohanan. Halina kayo mga minamahal, magtanto, magnilay, magbulay. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Ama? Pagharian ka. Upo ka. Ayusin mo ang isip mo, anak. Huwag mo sayangin ang bawat araw. Ang tapat na kumikilala at tumatanggap, nagliliwanag ang kaisipan. Kaya nga't ang sarado'y nabubuksan. Ang nakatikom ay may bubuka. At ang nadidimlan ay tatanglawan upang magliwanag siya. Kaya't sinong lumalapit at sa Ama'y tumanggap, na tuwirang nanahan sa kalituhan at kaguluhan. Katotohanan ang tinuturan ko. Kaya't kung napapayapa at pumayapa ang isip nyo, magalak magpuri kayo, may pumapayapa sa inyo. Subalit kung lito-lito, gulo-gulo, kayo tuwina, mga anak niya, hindi kayo sa kanya. Kaya't kung litong-lito, gulong-gulo ang isipan, wala pa rin sa kanya. Kaya't pawang katotohanan ng sakit tinuturan, sinong mamamayapa ng buong daigdigan. Tao, mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan, sumainyo ang kapayapaan.
Nekkarameneyahanam. 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 Maliwanag ang tinuturo ng iba. Walang babaeng gagamiting mga ngaral. Walang babaeng dadaluyan ng Espiritong Banal. Kung magkagayon sa nagmula ang tinuran. Kung magkagayon sa nagmula ang tinambit. Kung magkagayon sinong tumutupad. Di bagat babayang sa inyong harapan na siyang inyong nasisilayan. Kung magkagayon at masama ang tinuturan, di sinsanay lahat kayo ay magiging masama. Subalit tuwirang kong tinuturan, ang mabuting salita sa Diyos Ama nagmula. Nekkarameneyahanam. Nekkarameneyahanam. Kaya sa panahon ng mga apostol, walang ginamit na babae. Sa panahon ng Espiritu, kahit ikay bata, magagamit ka. Nekkarameneyahanam. Nekkarameneyahanam. Sapagkat panahon na upang bata at matanda, babae at lalaki, makatupad, makaganap, makakilala at tumanggap sa Ama bilang inyong magulang na ganap. Nekkarameneyahanam. Nekkarameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Ay, buhay. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Alam niyo po, kahit sabihan kang lukarit, sabihin kang siraulo, pagsabihan kang baliw, kahit hindi ka na kumain, kung nararamdaman mo lang ang Ama, at ikay pinag-aarian niya, sabihin na nila lahat sa iyo, maligaya ka pa rin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Hindi ka nga pinagsasabihang lukarit, di ka nga pinagsasabihang demonyo, di ka nga pinagsasabihang siraulo, baliw baga, at matalino ka. Hindi ka naman paroroon sa Ama, hindi bali na. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sa tao lang ang pamumula. Sa tao lang ang panghuhusga. Subalit ang pawang katotohanan, ang Ama ang hahatol sa lahat ng kanyang anak. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya't kung mabuti ginawa mo, anong takot mo sa kapwa mo? Kung mabuti layunin mo, pagtibayin loob mo. Pagkat Ama sumasayo, siyang kapiling mo sa mundo. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Kaya nga, di bali nang mahay ka sa Espiritu, wag lang sa masamang gamot. Hindi bali nang mahay ka sa Espiritu, wag lang malangaw ka sa alak. Hindi baling mahay ka sa Espiritu, wag lang sa masamang elemento. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang
sa inyo, manalig o mangkinat tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Oh, mga choir, nami-miss ko na kayo, sabi ng Ama eh, kaya may meeting tayo. Buhay po ba ang Diyos? Kung ang bawat araw lamang, pagmulat ng mata mo, ang maaliwalas at maliwanag na isip mo'y nasa sayo, maghapon, patag ang loob mo. Buhay po ba ang Diyos? Kung pagmulat ng mata mo, pinuri mo Ama mo, tinanggap mo siya sa puso mo, maghapon hanggang gabi magdamagman, maluwag ang pakiramdam. Kung sa pagmulat ng mata mo, siya nang inasahan sa buhay mo, siyang gagabay, papatnubay, tuturuan ka ng mabuti sa buhay mo. Buhay bang Ama? Kung bawat araw, tiwala mo'y naririyan, kinikimkim sa damdamin, sisibulay pagmamahal, sapagkat siyang tuwirang nagbibigay buhay. Sumayinyong kapayapaan, pagpalain kayo. Di po ako galit ha. Kahit ang Ama'y di galit ha. Pero nagagalit din siya sa mga anak niyang suti. Palalo. May hangganan ng lahat. Hindi rin po ako sumisigaw ha. Kaya lamang, ano po ba gusto niyong pangungusap ng Espiritu? Ganito. Ganito po ba? Ganito po ba gusto niyo? Para po yatang nakakaantok. Buhay po ba ang Diyos? Sadya pong iba't iba ang tinig ng tao, ano? Iba't iba yung boses ng tao. Merong napaka mahinahon, para po ba yung, iba-iba talaga. Ano? Ganun din po yung boses ng mga hayop, iba-iba, no? Kaya lang po dapat wag maging asal hayop ang tao kahit anong boses siya. Mayroong taglay. Tama po ba? Sapagkat ang hayop ay iba, ang tao ay iniba. Kaya dapat ang tao ay sa Ama kumilala. Ikaw, kinikilala ka ng hayop mo. Subalit, ikaw ang kilalanin mo, ang nagbigay sa iyo at ng hayupan mo. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Sapagkat, hindi pwedeng sabihin ng kalabaw, wow! Yung pala papuri sa iyo, Panginoon. Subalit, ikaw tao, pwede mo sabihin, Panginoon, pinupuri kita. Hindi pwedeng sabihin ng pusa, meow! Meow! Hindi maririnig kung ano ang ibig niya sabihin. Kaya taong binigyan niya ng bibig, ng sentido kumo, ng puso na pandama, na mararamdaman ay siya. Kaya, kung asal hayop ka, kakahiya ka. Sumainyong kapayapaan, buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Kay buti ng Ama. Kaya nga, may kukwento. No, pakinggan mo. Si Serapio, matanda na. Noong bagong gawa ang adorasyong ito, may tubig. At yung tubig na yon, nilalagyan ng lason nung alagad na Rose ang pangalan, si Architect. Itong si Serapio, pumasok daw, handahan sa adoration, lumagok ng tubig. Sabi nung naglagay ng lason, ay naku po, bakit po ininom nyo yan? Naglagay po ako ng ano, ganun ba, nakainom na ako ba't hanggang ngayon, buhay?
Sa makatwid, lason man, kung hindi ka mamamatay, walang aapektong lason sa katawan sapagkat ang Ama ang bumubuhay. Buhay bang Ama? May nagkwento. Apo, yung po palang tito ko, ang pinainom doon sa tito mo rin ba yun? Hindi po asukal, betche. 2 kutsarang betche. Aba, hindi po natuloy kang nilalagok. Kasi po, ba't teka ako nahihilo? Buti nga hindi siya namatay. Bumula ang bibig. Konti lang betche at kinain mo, di ba mahihilo ka? 2 kutsara. 2 kutsara. Halika, buhay ka paano? Buhay ba ang Ama? At dahil naniniwala siya at nagtitiwala na kaya iyon ang pinainom, hindi naman tinanong kung ba't ganon ang lasa at di rin sinabi ng naglagay na betchen. Teka, para ako nahihilo na wala ang masakit ko. Marap ka sa kanila. Ba't buhay pa siya? Ano? Narinig mo yung kwento? Ano? Kaya walang lason. Suot mo na yung damit mo. No? Upo ka na. Buhay po ba ang Diyos? Pinakita ko lang sa kanya ang katotohanan. Baka sabihin niya, gumagawa ko ng istorya dahil totoo, nandito pala, hindi naman alam ni Apo Kunching na iyon. Buhay ba ang Ama? Hindi alam ni Apo Kunching na iyon ang lumago. Subalit, dahil para magpatotoo, yun tinawag ang lumago. Kaya ikaw ngayon, makinig na't matulog. Buhay ba ang Ama? Sumayin niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, mga mahal. Kaya lumago ka man ng lason. Kung di ka mamamatay, may paraang mabuhay. Subalit, wala ka mang nilagok na makalalason kung ika'y babawian na ng buhay. Tuwid na ang iyong katawan at ika'y bangkay na turingan. Mga mahal, magnilay, magbulay, magtantong tuwiran. Kung batid nyo lamang ang katotohanan, maliwanag ang naganap sa 12 taong dinudugo. Bakit hindi namatay, natigangan, namutla? At nang mahawakan ang dulo ng baro, hindi man mismo ang Kristo, dulo ng baro, naampat ang pagdurugo. Sa makatwid, hindi nyo man mahawakan ng Kristo, manampalataya kayo, magagaling at gagaling ang lahat ng may karamdaman. Mga mahal, sapagkat walang tunay na magaling at napakagaling, kundi ang Kristo't Ama na hindi nakikita. Subalit hindi man nakita ang Ama, subalit di man nakita ngayon ang Kristo, ang lahat ng totoo, tinanggap ang Ama't Anak, tinanggap ang Espiritu. Sumayinyong kapayapaan, pagpalain kayo. Kayo nga sumigaw. Kayo nga magsumigaw rito. Araw-araw, kundi mamalat kayo. Yan ang pawang katotohanan, mga mahal ko. At kung kayo kayang mangusap na dalas-dalas, bilis-bilis, di kaya kayo patlangan kung ito'y pag-aaralan lamang o inyong binabasa. Titigil at tutugot kayo, tititig sa binabasa nyo, sapagkat mababaligaw kayo. Patotoo ko lamang din sa inyo, mga mahal ko, walang nagbibigay maliban ang di ninyo nakikita. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ay, salamat. Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal, napakabuti po ng Panginoon. Sapagkat kung hindi siya mabuti at hindi namin naramdaman ang kanyang kabutihan, abay hindi po kami magpapakaloka ng ganito.
Hindi kami magpapakabaliw ng ganito. Hindi kami magpapakasiraulo ng ganito, sabi ng kapwa-tao. Subalit di baling siraulo, baliw ka at luka-luka sa kapwa mo, matino ka sa pananaw ng Ama. Hindi bali na. Ano ba? Hindi ka naman pinakakain yung nagsasabi noon. At di ka naman pagagalingin nung nagsabi noon. Lalong hindi ka naman binubuhay noon. Ano? Buhay ba ang Ama? Tama po ba? Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ang lahat ng buhay, candy? Ay, salamat. Nakita ko rin. O ano? Naniniwala ka bang mamamatay ka, hindi ka mabubula? Ay, ilang taon ka na? 75. Pag inopera ka ng mata, 75. Alam mo ba kung kailan ka mamamatay? Kung utangin mo lang yung pag-opera mo, baka patay ka na, hindi ka pa nakakabayad. Sabi ng Ama, buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung minsan ng tao pinoproblema yung mata, kung minsan, baka ka mabulag. Pero yung inutangan, hindi pinoblema. Kaya yung nagpautang, masama ang loob sa kanya. Hanggang sa mamatay, minumura siya. Aba, kahirap yata niyan. Buhay ba ang Ama? Mamahal, tandaan ninyo, pag kinilala nyo ang Ama, hindi kayo mababaon sa utang para lamang sa karamdaman. At ito ang ayaw niya, yung nabaon-baon-baon ka sa utang dahil sa sakit mo, namatay ka at minumura ka. Kaya po ko, ba't sumisigaw ka? Hindi ko po alam, napapasigaw ako Buhay ba ang Ama? Totoo ba yun? Ay talagang totoo po yun. Kaya kung minsan may namatay, pupunta ka sa burol. Kuwe ka, yung patay na yan, kadami kang utang sa akin. Hindi ka nagbayad, nagagalaite. Kaya puhatin yung patay at bayaran yung utang. Ano? Mga minamahal, halika dito anak. Buti pa siya. Sunod ng sunod. Mga mahal, tandaan po ninyo, ang Kristo'y mapagmahal sa mga bata. Ang Kristo'y nagmamahal kahit kanino. Ang Kristo'y walang hindi minahal. Kayo, nagawa nyo yon. Kaya kung ginagawa nyo, mama mo. O sige, sama. Kaya, tandaan po ninyo, huli ka. Masarap sa buhay ng tao ang doon siya. Masarap po sa buhay ng tao pala yung simpleng buhay, payapa, na wala kang iniisip na masama kay Juan, kay Pedro, kay Petra, kay ganito. Tsaka hindi naninindahan ng mata mo. Yung bang naninindahan na hindi naman bumibili. Alam niyo po ba yung ganon? Naninindahan yung mata, hindi naman bumibili? Chismosa pala? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tandaan po ninyo, nakalagay po diyan, nakatala sa banal na aklat, huwag kaya kang chismosa. Kaya kapag chismosa ang tao, hindi kilala si Kristo. Dahil chismosa, chismoso. Ang sabi ng Ama, ipinid mo labi mo kung walang mabuting sasabihin ito. Ngayon kung makakabuti, sige, wag mong pigilin. Iladlad mo ng iladlad, ilahad mo ng ilahad, nang makinabang ang kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Di ko ako nagpapatama at di ko kayo pinatatamaan. Subalit kung chismosa, abay, magnilay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O sulong, may tatanong daw sa inyo. Daw. Ba't daw? Dahil pinasasabi lang po. Kayo ba? Pag dinadalahira ang buhay nyo, natutuwa kayo. Yun lang po. Magandang umaga po. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama?
Kaya kung ayaw mong nagaganap sa buhay mo, ang buhay mo'y kinakalantari ng kapwa mo, huwag kang mangalantari ng buhay ng may buhay. Manahimik ang bibig mo. Apo Kunching, ba't sinasabi mo yan? Kasama po yun sa mensahe. Para maging totoo ka sa Ama, huwag kang dalahira sa kapwa mo. Sapagkat hindi ka pa totoong kay Kristo kung lahat ng chismis ay inaalam mo. Ang alamin mo ay chismis ni Kristo. Siya'y mabuting pastol ng Ama. Buhay ba ang Ama? Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian. Kayo, kasama po ba yun sa mensahe? Ginusto po ba yun ng Ama? Aba, pag hindi po ito totoo at hindi po ito tama, ay tanungin niyo po yung Biblia. Kung totoo po kayong mambabasa at totoo kayong anak ng Ama at itong Kristo ay tinatawagan nyo, abay, nakinig kayo. Kung hindi po kayo nakinig, wala ring mawawala. Sapagkat lahat ng salita nakatala sa banal na aklat. Sumayin nyo ang kapayapaan. Apo Kunching, ba't po tumalikod ka? Yun ang tao. Sabi niya, Panginoon, Panginoon ka, nakatalikod naman siya. Paano pong nakatalikod? Ang pananampalataya niya. Subalit ang bibig niya ay puro Panginoon. Panginoon ang Panginoon. Bakit po nakatalikod? Ang gusto pa niya ay mundo. Hindi pa yung tinatawagan niya. Pag may sakit siya, paiyak-iyak siya. Buhay ba ang Ama? Mamahal, sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian. Kayo, nagkaramanayahan. 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 Naku po, kaya po yung mga taong pumupunta rito, hindi lahat makabata Unang dahilan, wala po ekang pera. Pero hindi ako naniniwala doon. Pangalawang dahilan, malayo po kasi, hindi rin ako naniniwala doon. Pangatlong dahilan, kasi po, marami po akong, totoo yun. Pero yung walang pera at malayo, hindi po totoo yan. Manapa sabihin mo, hindi ko po gusto maniniwala ako. At sabihin mo rin, kasi po abala ako maniniwala rin ako. At yung sasabihin, wala po akong oras maniniwala rin ako. Subalit yung walang pera at malayo, hindi ako maniniwala. Bakit po? Sapagkat sabi ng Ama, tandaan po ninyo, walang malayo kapag ginusto. Kapag ayaw, maraming dahilan. Wala daw pong pera. Oo, totoong walang pera. Ba't nakakaraos ka, kumakain ka pa? Yung ba namang, hindi naman 1,000 pamasahe mo, wala kang pera. Kaya, kung ayaw mo, dahil ay walang pera. Subalit kung gusto mo, walang hindi makakagawa ng mabuti at paraan kapag ginusto ang gusto. Buhay ba ang Ama? Kaya, minsan nga nakakatawa pag pumunta ka sa isang dako, Apo Kunching, ikaw po pala, mano nga, pasensya na po kayo, hindi na ako nakabalik. Siyempre, tatawa ka lang. Alam naman sabihin mo, uy, huwag kang magsinungaling. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kaya mabuti pa, magtapat ka na lang, sabihin mo na lang, kaya hindi ako nakapunta. Ayoko pa. At kaya hindi ako nagpupunta, hindi pwede. May pumipigil sa akin at ayaw ako'y papuntahin. Yun, totoo yun. Sapagkat yun nga ay totoo. Kaya hindi pwedeng magsinungaling ang tao. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat hindi naman pinipilit ang pagtungo sa dakong ito. Walang pipiliting tao pupersahin kayo'y magtungo. Kundi kung ano kalooban na maghari sa inyo, yun ay totoo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayo ng mabuting katwiran, mabuting dahilan, mabuting kalooban, at mabuting pagtanggap upang sa gayon
ang katotohanan, ang mangibabaw na ganap. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahana. 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 Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Oh, ano po ba? Ano po ba magagawa natin ngayon? Ano po? May magagawa po ba tayo ngayon? Alam niyo po, kahit anong sandali may magagawa tayo kapag gusto ng Diyos, di po ba? Kaya lang wala tayong magagawa kung aayawan niya at di niya gugustuhin, loloobin. Subalit, lahat ng mabuti nating adhikain at pagnanasa, kapag ginusto niya at kalooban niyang naghari, magagawa natin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, naway manaig ang inyong tapos na po yung mga paputok. Malapit na nga yung Semana Santa eh. Ano po? Purihin ang Ama. Eh pag sa Semana Santa, walang paputok, Santa Cruzan meron. Ano po? Gusto niyo po bang kayo'y maging masaya pag uwi niyo? Gusto niyo po bang kayo'y maligaya pag uwi nyo? Huminga nga po kayo ng malalim. Tinanggap nyo ba yung nagbigay ng hininga sa inyo? O sigurado po, masaya kayo pag uwi nyo. Ganyanin nyo nga po ilong nyo. May naamoy po ba kayo? Eh, kung tinanggap nyo yung nagbigay ng pang-amoy nyo, eh siguradong maligaya kayo. O, sige nga po, galaw nyo nga katawan nyo. Aba, paano mong sasabing wala kang biyaya at mahirap ka? Eh, nakagalaw ang katawan mo, biyaya yan. Buhay ba ang Ama? O, ilulod mo nga laway mo. Aba, sino nagpapadaloy ng laway mo? Ikaw ba? Eh pag natigang ang laway mo, mamamatay ka. Kaya ibig sabihin, nandyan pa ang buhay na pinahiram sa'yo. Purihin mo ang Ama. Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat, ang may pandinig ay nakarinig. Pagpalain kayong lahat. Ay buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Oh, teka muna, hindi pa daw tapos. Kurutin nyo nga ang sarili nyo. Bay, huwag masakit at baka mangitim, hindi ko kasalanan yan. Oh, nakaramdam po ba kayo? Naway maramdaman nyo ang pag-ibig ng Ama sa buhay nyo. Pero kung nasaktan kayo, may galit pa puso nyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyo lahat, sumayinyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang inyong kasiyahan, matanto nyong amay buhay. Sa buhay nyo'y huwag kaliligtaan, siya'y Diyos ng walang hanggan, kaya't inyong panaligan, sa inyo'y may magagawa sa buhay. Pagpalain kayo. Tayo na sa Antipolo. Ano, Emerson? Buhay ba ang Ama, anak? Ay, purihin ang Ama. Paghalinan. O, halina po kayo.